Values Education 10, Term 1, Learning Competency 7A, nasusuri ang mga sariling pagpapahalaga bilang gabay sa pagpaplano sa buhay. Halimbawa ay pagkakaroon ng trabaho, pagpasok sa isang bukasyon, pagpapamilya, at iba pa. Ano ang kahulugan ng pagpapahalaga o values? Ayon sa Cambridge Dictionary, ang pagpapahalaga ay ang mga paniniwala natin tungkol sa kung ano ang tama at mali, at kung ano ang pinakaimportante sa ating buhay. Ang values ay parang compass, Waze o Google Map. Kapag malinaw sa iyo ang iyong values, hindi ka maliligaw sa paggawa ng desisyon. Dahil alam mo kung ano ang tama at kung ano ang dapat mong unahin. Kahit marami tayong kalsadang pwedeng lakaran sa buhay, ang values natin ang magsasabi kung aling direksyon ang tunay na magdadala sa atin sa ating layunin. Sa madaling sabi, ang values mo ang sumasagot sa tanong na, bakit ko ba ito ginagawa? Narito ang ilan pang mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa pagpapahalaga o values. Una, lahat ng tao ay may values. Minsan kasi, kapag may nakita tayong masamang tao, sinasabi natin na wala siyang values. Pero sa totoo lang, nagkakaiba lang tayo sa kung ano ang ating mga priority. Tulad ng sinabi sa umpisa, ang values ay parang Waze, Compass o Google Map. Lahat tayo meron nito. Sadyang hindi lang pare-pareho ang direksyong itinuturo. Ang values ang nagpapakita ng ating mga priority o yung mga tinatawag nating non-negotiables. Halimbawa, kung ang pinapahalagahan mo ay ang iyong pamilya, sila ang magiging top priority mo. Ibig sabihin, kung may lakad ang tropa pero kailangan ka rin sa bahay, mas pipiliin mo ang pamilya dahil iyon ang mas mahalaga sa iyo. Ang values ay parang gasolina na kailangan natin para magsumikap. Halimbawa, kung mahalaga sa iyo ang tagumpay o ang makatapos ng pag-aaral, handa kang magsakripisyo na magpuyat sa paggawa ng projects o mag-aral kahit mahirap ang subject. Ang hirap na nararanasan mo ay baliwala dahil malinaw sa iyo ang layunin mong makapagtapos. At ang values, ang batayan kung saan mo ibubuhos ang iyong oras, lakas at pagod. Isang napakagandang halimbawa ay kung pinapahalagahan mo ang iyong relasyon sa Diyos. Mapapansin mo na ang iyong oras at lakas ay kusa mong ibinibigay sa pananalangin, pagsamba at paggawa ng mabuti. Hindi ka lang basta napapagod sa pagsunod sa Kanya. Ginagawa mo ito ng may kagalakan dahil siya ang pinakasentro ng iyong buhay. Lahat ng tao ay may values. Pero bakit nga ba magkakaiba? May tatlong pangunahing dahilan kung bakit hindi tayo pare-pareho ng priority. Una ay ang ating kultura. Ito ang program na nakatanim sa atin mula pagkabata. Halimbawa sa kulturang Pilipino, madalas nating isinasaalang-alang ang pag-aalaga sa ating mga magulang pagtanda nila. Isang bagay na baka hindi prioridad sa ibang bansa dahil iba ang kanilang kinalakihan. Isa pang halimbawa ay ang ating pagpapahalaga sa pananampalataya. Dahil tayo ay bansang relihiyoso, natural na sa ating kultura na isama ang panalangin sa bawat simula ng ating mga plano. Pangalawa ay ang iyong mga karanasan. Ang mga pinagdaanan natin, mapait man o matamis, ay nagbabago sa ating valuing system. Halimbawa, ang isang estudyante na nakaranas na mawalan ng lahat dahil sa isang sakuna ay maaaring mas magpahalaga sa security at pagiging matipid. Ang karanasan niya sa hirap ang nagturo sa kanya na huwag sayangin ang anumang oportunidad na dumadating. Sa kabilang banda, ang isang estudyante naman na nakaranas mapuri o manalo sa isang contest ay maaring mas magpahalaga sa achievement o tagumpay dahil naramdaman niya kung gaano kasarap ang bunga ng kanyang pinaghirapan. At pangatlo ay ang iyong kapaligiran. Kasama rito ang iyong mga kaibigan, paaralan, at maging ang social media. Halimbawa, kung ang mga kaibigan mo ay puro mahilig sa creativity at sining, malaki ang chance na maging mahalaga rin sa iyo ang pagpapahayag ng sarili. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ang nagsisilbing salamin na humuhubog sa kung ano ang tingin mong cool o mahalaga sa buhay. Dagdag pa rito, kung ikaw ay nasa isang paaralan na napakahigpit sa disiplina, malamang na tumaas ang iyong pagpapahalaga sa conformity o pagsunod sa batas dahil iyon ang hinihingi ng kapaligiran mo para ikaw ay magtagumpay. Ngayon, hihimayin natin ang 10 uri ng pagpapahalaga o values na binuo ng psychologist na si Shalom Schwartz noong 1992. Ayon sa kanyang pag-aaral, kahit magkakaiba tayo ng bansa o relihiyon,
Ang 10 ito ang madalas na nagiging pundasyon ng ating mga desisyon. Bawat isa sa atin ay may mix ng 10 ito, pero hindi lahat ay pantay-pantay ang bigat. May mga values na super important sa'yo at mayroon namang okay lang o hindi mo gaanong priority. Habang isa-isa nating tinatalakay ang mga ito, subukan mong hanapin ang iyong sarili. Alin dito ang nagpapatibok ng puso mo? Alin dito ang nagtutulak sa iyo na gumising tuwing umaga at magplano para sa iyong kinabukasan? Ang unang uri ng pagpapahalaga ay ang pagsasarili o self-direction. Kung ikaw ay yung tipo ng tao na ayaw laging dinidiktahan kung ano ang gagawin at mas gustong humanap ng sariling paraan, mataas ang value mo rito. Nakatuon ito sa iyong kakayahang mag-isip ng malaya at maging malikhain. Bakit nga ba ito mahalaga? Sa pagpaplano ng buhay, kailangan mo ng self-direction para hindi ka lang basta sumasabay sa kung ano ang uso. Halimbawa, kung ang lahat ng kaibigan mo ay mag-e-enroll sa isang kurso dahil yon ang trending, pero ikaw ay pipili ng ibang track dahil alam mong doon ka magaling at doon ka sasaya. Ipinapakita mo ang pagpapahalaga sa pagsasarili. Isa pang praktikal na halimbawa ay ang paggawa ng school projects. Imbis na i-copy-paste lang ang nakita sa internet, gumagawa ka ng sariling design o paraan ng pagpapaliwanag. Mahalaga ito dahil sa hinaharap, ang mga taong may self-direction ang madalas na nagiging innovators at problem solvers dahil hindi sila natatakot na maging iba. Mahalaga ang pagsasarili para sa iyong identity, pero babala. Kapag nasobrahan, baka maging rebelde ka na. Kahit tama ang payo ng magulang o guro, tatanggihan mo dahil lang gusto mong masunod ang sarili mo. Ang pangalawang uri ay ang pag-uudyok o stimulation. Ang motibasyon sa likod nito ay ang pag-ayaw sa boring na buhay. Kung ikaw yung estudyante na laging game sa mga bagong challenges o yung tipong hindi mapakali kapag paulit-ulit lang ang ginagawa, mataas ang value mo sa stimulation. Bakit ito mahalaga? Sa pagpaplano ng buhay. Sa hinaharap, maraming pagbabago ang mangyayari. Bagong trabaho, bagong lugar, o bagong teknolohiya. Kung mayroon kang stimulation value, hindi ka kakabahan sa pagbabago. Sa halip, titingnan mo ito bilang isang adventure. Halimbawa, kung may mag-offer sa iyo ng trabaho na malayo pero maganda ang growth, hindi ka mag-aalinlangan tanggapin ito dahil uhaw ka sa bagong karanasan. Isang praktikal na halimbawa ay sa school. Imbis na sumali sa club na alam mo na ang gagawin, pipiliin mo yung club na wala kang idea para lang ma-challenge ka. Mahalaga ito dahil ang mga taong may ganitong pagpapahalaga ay madalas na nagiging flexible at hindi basta-basta sumusuko kapag naging mahirap o bago ang sitwasyon sa buhay. Ang stimulation ay nagbibigay ng kulay sa buhay, pero ingat, baka maging reckless ka. Dahil laging naghahanap ng thrill, baka iwanan mo ang mahalagang commitment kapag naging boring na ito. Ang pangatlo ay hedonismo o hedonism. Hindi ito tungkol sa pagiging makasarili lang. Ang core nito ay ang pagpapahalaga sa kasiyahan. Naniniwala ka na ang buhay ay dapat i-enjoy at hindi lang dapat puro hirap o dusa. Bakit ito mahalaga? Sa pagpaplano sa buhay, kailangan natin ng balanse. Kung puro ka trabaho at nakalimutan mo na ang mag-enjoy, baka ma-burnout ka. Halimbawa, sa iyong plano, isasama mo ang travel o hobbies bilang reward sa iyong paghihirap. Ang taong marunong magpahalaga sa sariling saya ay mas masiglang humaharap sa trabaho dahil alam niyang may reward siya pagkatapos. Isa pang praktikal na halimbawa, pagkatapos ng isang mahirap na exam week, nagpaplano ka ng movie night o kakain ng paborito mong pagkain kasama ang mga kaibigan. Mahalaga ang hedonismo dahil tinuturoan tayo nito na ang tagumpay ay mas matamis kung marunong tayong mag-celebrate at maging masaya sa maliliit na bagay. Dapat nating i-enjoy ang buhay. Pero ang extreme nito, katamaran. Kung puro sarap lang ang hanap, baka takasan mo na ang mga obligasyon na kailangan mong harapin para sa iyong kinabukasan. Ang pang-apat ay ang tagumpay o achievement. Ito ang drive mo na maging best sa kung ano ang ginagawa mo. Kung ikaw yung estudyante na hindi kontento sa passing grade lang at laging nag-e-aim para sa excellence o recognition, mataas ang value mo rito. Bakit ito mahalaga sa pagpaplano sa buhay? Ang achievement ang nagtutulak sa atin na huwag maging stagnant. Halimbawa, sa pagpaplano ng career, hindi ka lang papayag na maging empleyado habang buhay. Magpaplano ka kung paano ka mapopromote o kung paano magiging expert sa field mo.
Ang mga taong may ganitong value ang nagpapaunlad sa ekonomiya at sa kanilang sariling pamilya dahil lagi silang naghahanap ng paraan para umangat. Isa pang practical na halimbawa, sa isang group project, ikaw ang nagsiset ng high standards para masiguradong best project ang maipapasa ninyo. Mahalaga ang achievement dahil ito ang nagbibigay sa atin ng disiplina na paghusayan ng ating mga kakayahan hanggang sa maabot natin ang ating mga pangarap. Ambition is good, pero kapag nasobrahan, baka maging workaholic ka na, wala ng oras para sa iba. O kaya naman, baka tingnan mo ang kapwa mo bilang kalaban na dapat laging talunin. Ang panglima ay ang kapangyarihan o power. Maraming tao ang natatakot sa salitang ito. Pero sa research na ginawa ni Schwartz, ang power ay tungkol sa social status at prestige. Ito ang paghahangad na magkaroon ng kontrol o impluensya para makapagdala ng pagbabago. Bakit ito mahalaga? Sa pagpaplano sa buhay, ang power value ay makatutulong kung ang layunin mo ay maging isang leader, manager, o negosyante. Halimbawa, ang pagpaplano na maging isang CEO o mayor ay nangangailangan ng power value dahil kailangan mo ng otoridad para pamunuan ang maraming tao tungkol sa isang layunin. Isa pang praktikal na halimbawa, kung nagpaplano kang magtayo ng sariling business sa hinaharap, kailangan mo ng power value para matutunang humawak ng pera o resources at mag-utos sa mga tauhan ng may respeto. Mahalaga ito dahil ang tamang paggamit ng kapangyarihan ay nagbubunga ng maayos na organisasyon at mabilis na pag-unlad ng komunidad. Kailangan ng power para sa pamumuno, pero ang red flag dito ay ang pagiging diktador. Kapag nasobrahan, baka gamitin mo ang iyong posisyon para kontrolin o apihin ang mga taong nasa ilalim mo. Ang pang-anim na uri ay ang seguridad o security. Ito ay ang matinding pagnanais na maging ligtas at malayo sa anumang gulo o panganib. Kung ikaw yung tipo ng tao na bago gumalaw ay tinitiyak muna na safe ang lahat at ayaw na ayaw sa mga risky na sitwasyon, mataas ang value mo rito. Bakit ito mahalaga sa pagpaplano sa buhay? Ang security value ang nagsisigurong hindi tayo mapapahamak sa hinaharap. Halimbawa, sa pagpaplano ng career, mas pipiliin mo ang trabahong may PhilHealth, SSS, at stable income kaysa sa trabahong malaki nga ang kita pero pwedeng mawala bukas. Ang priority mo ay ang katiyakan na may makakain ng pamilya mo kahit anong mangyari. Isa pang halimbawa, sa pagpili ng titirhan sa hinaharap, hindi ka lang titingin sa ganda ng bahay. Titingnan mo rin kung safe ba ang neighborhood at hindi ba binabaha doon. Mahalaga ang security dahil ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip na ang ating mga pinaghirapan ay hindi basta-basta mawawala. Lahat tayo ay gusto ng seguridad. Pero kapag naging extreme ito, baka maging matatakutin ka. Hindi ka nalalago dahil takot kang sumubok ng mga bagong oportunidad na may kaunting risk. Ang pampito ay ang pagsunod o conformity. Ito ay ang pagpapahalaga sa mga patakaran at paggalang sa mga taong nasa paligid natin. Ang motibasyon dito ay ang pagpapanatili ng harmony. Ayaw mong maging sanhi ng gulo o makaabala sa iba. Bakit ito mahalaga? Sa pagpaplano sa buhay, kailangan nating matutong makibagay. Halimbawa, sa iyong trabaho o sa iyong pamilya balang araw, hindi pwedeng laging gusto mo lang ang masunod. Ang conformity ay nagtuturo sa atin na sumunod sa office rules o igalang ang mga tradisyon ng pamilya para maging maayos ang pagsasama. Isang praktikal na halimbawa, kahit nagmamadali ka, pipila ka pa rin ng maayos at susunod sa traffic rules. Mahalaga ang conformity dahil ang mga tao may ganitong value ay madaling pagkatiwalaan sa trabaho at itinuturing na good citizens dahil sa kanilang disiplina at respeto sa batas. Ang conformity ay para sa kaayusan, pero ang panganib dito ay ang pagiging yes man. Susunod ka kahit sa maling gawain ng barkada dahil lang takot kang maging iba o ma-outcast. Ang pangwalo ay ang tradisyon o tradition. Ito ay ang malalim na paggalang sa mga aral at gawi na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno, magulang o relihiyon. Kung ikaw ay naniniwala na dapat nating ingatan ang ating mga roots, dito ka nabibilang. Bakit ito mahalaga sa pagpaplano? Habang umuunlad ang mundo, madaling makalimot sa pinanggalingan. Ang tradisyon ang nagpapaalala sa iyo na habang nagpaplano kang yumaman o maging matagumpay, dapat ay nananatili kang mapagpakumbaba at tapat sa iyong mga prinsipyo.
Halimbawa, sa pagpaplano ng iyong sariling kasal o pagpapamilya sa hinaharap, isasama mo ang mga ritual o paniniwalang itinuro sa iyo ng iyong mga magulang. Isa pang praktikal na halimbawa, kahit gaano ka kabisi sa trabaho o pag-aaral, lagi kang gumagawa ng paraan para makasama sa mga family reunions o religious activities. Mahalaga ang tradisyon dahil ito ang nagsisilbing angkla mo. Kahit gaano kalayo ang marating mo, alam mo kung sino ka at kung saan ka nanggaling. Huwag kalimutan ang pinagmulan. Pero ingat, baka maging closed-minded ka. Baka tanggalin mo ang mga inobasyon na makatutulong sana sa iyo dahil lang hindi ito ang nakasanayan. Ang pangsyam ay ang kabutihan o benevolence. Kung ang universalism na tatalakayin natin mamaya ay para sa lahat, ang benevolence naman ay nakatuon sa iyong inner circle, ang iyong pamilya, mga kaibigan at katrabaho. Ang motibasyon mo rito ay ang maging useful at loyal sa mga taong mahal mo. Bakit ito mahalaga sa pagpaplano? Sa pagbuo ng plano sa buhay, hindi ka nag-iisa. Kailangan mo ng mga taong susuporta sa iyo. Ang taong may benevolence value ay nagpaplano hindi lang para sa sarili, kundi para maging sandigan ng iba. Halimbawa, sa pagpili ng career, iniisip mo kung paano ka makakatulong sa pagpapaaral sa iyong mga kapatid o pag-alaga sa iyong mga magulang. Isa pang halimbawa, kapag may group project, ikaw yung miyembro na handang mag-explain sa kaklasing nahihirapan para sabay-sabay kayong matuto. Mahalaga ang benevolence dahil ito ang bumubuo ng trust o tiwala sa pagitan ng mga tao na siyang pundasyon ng isang masayang pamilya at matibay na pagkakaibigan. Ang benevolence ang nagpapatatag ng relasyon. Pero ang risk, baka maging people pleaser ka. Nakakalimutan mo na ang sarili mong limitasyon at hinahayaan mong abusuhin ka ng iba. Ang huli ay ang universalismo o universalism. Ito ang pinakamalawak sa lahat. Hindi lang ito para sa pamilya mo, kundi para sa katarungan, kapayapaan, at maging sa ating kalikasan. Kung ikaw yung estudyante na nababahala sa climate change o mga batang lansangan, mataas ang universalism value mo. Bakit ito mahalaga sa pagpaplano? Ang value na ito ang gumagawa sa atin na maging global citizens. Sa iyong plano sa buhay, maaari kang magtakda ng layunin na makatulong sa mas malaking komunidad. Halimbawa, balang araw, maaari kang magplano na maging isang lawyer para ipagtanggol ang mga naaapi o maging isang scientist na gagawa ng paraan para maprotektahan ang ating environment. Isa pang praktikal na halimbawa, kahit walang nakakakita, pinipili mong mag-segregate ng basura o tumangging gumamit ng single-use plastics dahil alam mong ito ang tama para sa mundo. Mahalaga ang universalism dahil ito ang nagpapaalala sa atin na ang ating mga plano ay dapat hindi lamang para sa ating sariling pag-asenso, kundi para sa ikabubuti ng lahat ng nilalang. Universalism is noble, pero ang warning ni Schwartz, baka sa sobrang pag-aalala mo sa problema ng mundo, mapabayaan mo na ang sarili mong buhay at ang mga taong direkta mong nakakasama. Ngayong nalaman na natin ang 10 uri ng pagpapahalaga ayon kay Shalom Schwartz, narito ang 3 bagay na dapat ninyong itanim sa isip. Una, hindi ito ranking. Hindi dahil pinili mo ang hedonismo o kapangyarihan ay masamang tao ka na. At hindi dahil pinili mo ang tradisyon ay mas mabuti ka. Ang mga ito ay motivations, mga rason kung bakit tayo kumikilos. Pangalawa, ang bawat isa sa atin ay may unique na timpla. Maaring ang katabi mo ay security ang priority, habang ikaw naman ay self-direction. Walang tama o mali, dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel sa lipunan. Ngunit narito ang pinakamahalagang babala. Ang lahat ng labis ay nakakalason. Gaya ng tinalakay natin kanina, kung ibubuhos mo ang lahat ng lakas mo sa achievement, baka maubos ang oras mo para sa benevolence o pagmamahal sa pamilya. Kung puro ka naman conformity o pagsunod, baka mawala ang iyong sariling tinig. Sa madaling salita, ang pagbuo ng plano sa buhay ay isang balancing act. Hindi sapat na alam mo kung ano ang mahalaga sa iyo. Dapat alam mo rin kung ano ang limitasyon nito. Ngayong kilala mo na ang 10 mukha ng pagpapahalaga, huwag tayong pumayag na ito ay mauwi lang sa teorya. Dumiretso na tayo sa puso ng usapin. Sino ka rito? Sa 10 nabanggit natin, pumili ka ng 3 na pinakamahalaga sa iyo ngayon. Pero tandaan ang babalang tinalakay natin sa bawat isa. Kung pipiliin mo ang achievement, handa ka bang harapin ang pagod? Kung security,
Handa ka bang manatili sa comfort zone? Isulat mo ang top 3 mo. Ito ang gagamitin nating GPS sa pagbuo ng iyong life plan sa mga susunod na araw. At dito po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!